Magandang hapon sa ating lahat. Ako si Ginoong Alberto at ako ang magbabahagi sa inyo ng bagong kaalaman ngayon. Bilang isang mag-aaral na guro ay hindi lingid sa ating kaalaman na ang dula ay isa sa mga parte ng panitikan ng mga Pilipino. Ngayon ay ating aalamin kung ano nga ba ang kasaysayan ng dula dito sa Pilipinas. Makinig at buksan inyong mga isipan sa bagong kaalaman na aking ibabahagi sa inyo ngayon. Bago tayo dumako sa bagong kaalaman na aking ibabahagi sa inyo ngayon, ay nais ko munang malaman kung may ideya ba kayo kung ano ang panulaan. Ang panulaan ay isang pagtatanghal sa entablado na may sinusunod na istorya, malimit na may musika, at ginaganap ito ng mga aktor o aktres. Sa hapong ito ay ating aalamin kung ano nga ba ang kasaysayan ng dula dito sa Pilipinas. Noong unang panahon, bago dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay may sistema na ng dula na umiiral, na kung saan ang ating mga ninuno ay nagsasayaw sa ilalim ng mga puno at sa iba pang lugar na kung saan ginagawa nila ito bilang isang ritual o dahil ito sa pagsasamba nila sa kanilang mga anito o diwata na kanilang pinaniniwalaan. Maaari ring ito ay tungkol sa kabayanihan ng kanilang mga bayani. Ngunit taong 1595 ay dumating ang mga Espanyol dito sa Pilipinas at malaki ang naging epekto nito sa sistema ng panulaan dito sa Pilipinas. Sa panahong ito ay ang mga Pilipino ay naging Kristiyano at inadapt nila ang kulturang kanluranin. Sa panahon din ito ay na-introduce ng mga Espanyol ang moro-moro o isang dula na komedya na ang mga aktor o aktres ay gumagamit ng espada. Ang dulang ito ay galing sa Europa at itinatanghal ito ng mga Pilipino sa panahong ito. Isa rin sa mga dula na inintroduce ng mga Espanyol dito sa Pilipinas ay ang sinakulo, na kung saan ang sinakulo ay tinatanghal ng mga Pilipino sa tuwing Biyernes Santo. Ito ang paglalakbay ni Jesus patungong Kalbaryo at kung ano ang mga nangyari dito. Pagkatapos ng 333 taon ay napasakamay naman ng mga Amerikano ang kontrol dito sa Pilipinas at malaki rin ang naging bahagi nito sa sistema ng dula dito sa Pilipinas sa panahon ito, na kung saan ang mga tema ng dula sa panahon ito ay malimit na tungkol sa panlipunang mga isyu. Isa sa mga halimbawa ng mga dula sa panahon ito ay ang dulang Budabil. Ang dulang Budabil ay isang dula na may tema na panlipunang mga isyu at marami pang iba. Tungkol ito sa mga nangyayari sa lipunan sa panahong kung saan ginanap o ginaganap ang dula. Sa panahon naman ng mga Hapon, pagkatapos ng mga Amerikano, ay wala masyadong naging bahagi sila sa dula dito sa Pilipinas dahil ang focus lang nila ay ang pagiging makabayan ng mga Pilipino at hindi nila nais ang mga kulturang kanluranin at nais nilang ipasawalang bahala ito ng mga Pilipino. At sa pagkatapos ng mga Hapon ay nakalaya rin ang Pilipinas sa mga mananakop, na kung saan ay naging revolusyonaryo o naging nagbago ang Pilipinas sa panahon ito. Taong 19
1971 ay idiniklara ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang batas militar, kung saan ito ay malaki ang naging epekto sa dula ng Pilipinas. Sa panahong ito, ang tema ng mga dula ay malimit na tungkol sa mga isyu sa korupsyon, katiwalian ng gobyerno. Sa panahong ito ay hindi madali para sa mga aktor o aktres ng dula dahil maaari silang saktan o maging patayin man ng gobyerno dahil sa pagtulisa nila dito. Pagkatapos ng rehimeng Marcos ay nagbago na naman ang sistema ng dula, na kung saan ay bumalik sa mga panlipunang mga isyo ang mga tema sa mga dula. At dumako naman tayo sa panahon ng teknolohiya. Sa panahon natin ngayon ay matatawag natin ang mga dula ay maaari na nating itong mapanood sa TV, maging sa ating mga cellphone na kung saan ito ay available sa mga social media. Sa dating panahon ay ang dula ay makikita lamang natin sa mga teatro, ngunit sa panahon ngayon, ang dula ay maaari nating makita maging saan man kung mayroon tayong mga devices na pwedeng mag-stream ng mga dula. At ito lamang po ang kasaysayan ng Pilipinas. Maraming salamat sa inyong pakikinig at naway meron kayong natutunan dito. Maraming salamat.